Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, nako. Salamat sa lumalagdag subscriber. No? Ginabi tayo mga pren. Oo. Nag-brown out ko kasi dito. Oo. Naputol eh. Iniba ko na lang. Pinagbanibagong ano tayo. Dito tayo kay Sara Duterte. Mukhang malala na ito mga pren. No? Pakinggan natin siya ha. Torre as new PNP chief. Sara Duterte lap off appointment. Oh. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction, sir. Next question. Opo. What's your reaction to Torres' appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction, sir. Next question. Opo. Last question. Yun, sir. Okay, so this one. No comment talaga on the reconciliation kasi sabi ng Alex na kailangan magbalik si former President Duterte for that to happen. Yes, that is the sentiment of the millions of Filipinos, not just in the Philippines but worldwide, no? That is their sentiment. But my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other is not really important. What is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. We want a better life, better Philippines. We want a better Philippines daw, sabi niya. Malala na ho ito. For everyone. And that of the president, that is the work of governments. And Putol-putol pa mga friend. Apektawan na niya ho yung pagkaka-appoint kay General Torre, no, mga boss. Oo. Eh, kung di ba naman malaki talaga tama nito. Kaya nga na-promote si General Torre, ang pinagtatawanan mo, yung pagkakahuli sa tatay mo, dinala ni General Torre sa dahig, at saka yung pagkaka-aresto kay Kiki Buloy, pinakulong. Kaya naging PNP chief si General Torre. Tapos natatawa ka pa. Ibig sabihin, natatawa siya sa sinapit ng tatay niya, at saka yung kumpare niyang sirari ng ulo. Di ba mga friend? Wala ho to. Ito pa isa oh. One thing of that bag. Yes, sir. Yes. Mention one thing of that Yes, sir. Opo. which is why you push for impeachment prior to proceed. Would you elaborate on what you meant by that? And what should the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. Sige, unahin muna natin yung isa, sir. Nakalimutan ko yung second question pa. Ulit ko lang. Okay. Okay. You Yes. previously mentioned wanting Yes, sir. Unahin ko man yung Okay, sige. To clarify, I think many misunderstood the word bloodbath, and many didn't want to understand, refused to understand what it meant. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Diba? And so, when there's a crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. So, I'm just sad. Talagang to, no mga friend? Tinatanong ka lang eh. Kung sinagot mo na sana, kung saan mo dinala yung pera ng bayan, na 600, ilang daang milyon, saan mo dinala yung confidential fund mo? Kung sinagot mo na lang na maayos, kung talagang wala kang ginagawang milagro, no? Hindi ka sana in-impeach. Oh, mabuti pa si Bato. Pinagtanggol ka.
Doon sa Mary Grace Piatos, anong sabi ni Bato? Ba mga boss? May mga piatos sa Davao, baka kala nyo mayayaman yung mga piatos sa Davao, maraming lupain. Oh, di ba? Nagtanggol ka ni Bato, mas gaganon-ganon si Bato, may utak din yun, di ba mga boss? Ang problema sa kayo, Bato, si piatos lang ang naipagtanggol mo, libo yung nakatanggap ng acknowledgement receipt na walang pangalan sa PSA. Oh, pati Maren Rivera, Chel Joknok, sinama na ng itong mga gago na to. Oh, marami pang mga ibang pangalan na kung ano-ano. Ang naipagtanggol mo lang ba to? Si Piatos. Oh, yun lang yun. Pero at least, sumagot si Bato. Ikaw wala ka na isagot kung saan mo dinala yung pere. Na confidential fund mo na daan-daang milyon. Oh, paano ka hindi mai-impeach? Ayaw ka sumagot sa Kongreso. Tinatanong ka ng maayos. Pati yung mga aliporis mo, nagkakandahimatay na, hindi makasagot. Oh, alam nga namang hindi ka tatanungin. Di ba? Pera ng bayan yan, anak na, tayo na talaga mga, klase ito? Tuloy pa natin. Just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Yes, ma'am. What does the public expect during the trial? And on a personal note, how are you preparing yourself emotionally and mentally for what lies ahead? Okay. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best, in protecting the rights, my rights, as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Mabait ang gobyerno ng Netherlands, ano? Kaya pinababayaan silang manggulo dun. Magsisigaw ng bring him home. Si Digong, ano? Mabuti pa yung Timor-Leste, no? Kaysa dito sa Netherlands. And how am I preparing myself mentally and emotionally? Well, emotionally, I don't feel anything at all anymore about the impeachment, because the first time I heard it in November 2023, from the mouth of former Congressman Castro, I was already preparing for it. Physically, I prepare for everything by making sure that I get the 8 hours of sleep and the vitamins that the doctors recommend that I take. Ma'am, that legal proceedings in the Philippines have been seen and highly politicized. Do you believe fair trial is still possible in this case? For the impeachment? Yes, ma'am. Of course not. We already saw that they were trying to fish evidence from the budget hearing. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to Hindi. Anong fish evidence? Galing sa COA yung mga pangalan ng Lapiatos. Hindi naman galing sa mga kongresista. Yung nakita kung paano mo sinalahula yung pera ng bayan. to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from that budget hearing. And they failed to get evidence from the budget hearing. They proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. And what they did there was harass, threaten our staff from the Office of the Vice President. So you can see the path. Tanga talagang tanga ito. Tanga na ka. Ang klaseng tao to. Nagturo pa.
Bakit siya lang daw ang ano, yung ba't ibang departamento hindi tatanong yung confidential fund, di ba? Magtuturo ho ito. Ito ibig sabihin ito yung bloodbath. Magtuturo ito ng mga magnanakaw na kakagaya niya. Bakit ako lang tinuturo ninyo? Eh marami naman kaming magnanakaw. Ganun yan eh. Malamang ha, ganyan ang aabutin nito. Pero malabo ho kasi yung Senado ho eh ano eh ayaw na halos ayaw na. Puspon dito, puspon doon, no? Grabe itong nangyari na ito sa Pilipinas, no mga friend. Ito naman mga zombie na to, walang ginawa kundi magsisigaw ng bring him home, bring him home. Oh, next president, Sara Duterte. Puta, alam kaya nito mga hayop na to kung ano pinagsisabi nila? Mantakin mo yan, mga wala talagang daming tanga. Puta. Gaya sabi ni Secretary Llamas, no, puta yan. Walang problema kung talagang tanga eh. Kesa yung tinatanga ka, no? Yun ang kagaya ho ng vlog ko kahapon, no? Anak ng puta. Isipin mo nga, kung mamalasin ang buong ang bansang Pilipinas, anak ng putang ina, kung makakabalik ito, ha? PBBM? Naku, Diyos ko, mata mo lang walang latay, sigurado. Ha? Anak ng pateng, oh. Patay tayo dyan. Kilabutan kayo sa mga nakakapanood itong vlog na to. Yan ang iuupo niyong presidente. Eh, may sayad na talaga eh. O, di ba? Mantakin mo, kinukrucify daw siya. Kaya sinasabi niya raw, bloodbath, eh, pag kinusify ka, may dugo. May blood. Sabi nung gago. Parang kinukumpara niya pa yung sarili niya kay Hesus Kristo. Hindi, ulul talaga. Mga pre. Hindi ka naman kinukrucify, pinasasagot ka nga sa kongreso eh. Lahat ng binigay sa'yo, binaboy mo yung kongreso. Oh. Di ba? Wala na talaga mga boss. Pag hindi nalaman ni PBBM kung anong dapat niyang gawin sa mga to, tapos talaga itong bansang Pilipinas na to. Oo. Taka mo, presidente yan, no? Babalik si Harry Roque sa palasyo. Si Panelo sa palasyo. Ang yan. Lahat. Sigurado, balikan ng pogo. At lahat ng illegal. Patay tayo dyan. No? Wala ako talaga, mga pre. May vlog ko si Atty. Enzo. Guanzon gagawing spokes ni Sara Duterte. Oh. Pangtapat daw kay Atty. Claire Castro at Princess Abante. No? Alam nyo, mga friend, kakamping ko yan eh. Si Rowena Guanzon. Oo. At yan no, ang nag-oppose para makatakbo si Bongbong na presidente dahil nga doon sa non-filing of income tax return. So, dinidq niya si Bongbong, no? Eh, kaso nakatakbo nga, di ba? Pero hindi ako naniniwala, mga friend. Matalino ho yan eh. At ayaw niya ng kurap. Tapos magsisilbi siya sa kurap. Hindi ako naniniwala doon. Pero yun nga, may kasabihan tayo, kung may usok, eh may apoy. Hindi natin alam, pero ako hindi ako naniniwala. Intelihente yung tao eh. Si Commissioner Rowena Guanzon. Para sirain niya ang kanyang pagkatao sa pagsisilbi sa pamilya ng mga halimaw. Halimaw. Hindi ho ako nagsabi niyan. Galing din ho yan kay Secretary Llamas. Na itong ho ito ay mga sa bagay yun na nga eh, di ba? Ano tawag niya yan? Sabi ni Sara Duterte, ako ang magiging presidente ng impyerno. Yung tatay naman niya, gusto niya mapunta sa impyerno. Eh, ano tawag mo? Masahol pa. Demonyo! Di ba? Itong mga ito. Aba, hindi ako naniniwalang magsisilbi si Commissioner Rowena Guanzon sa mga demonyo. Di ba, mga friend? Yun lang yun. Eto, si Laila de Lima pumalag sa pagpapaliban ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
Liberal Representative-elect Laila De Lima na isa sa mga House prosecutors sa pagpapaliban ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ilang beses na kasing iniurong ang impeachment ng Senado. Para sa detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, bakit daw hindi sang-ayon itong si Congresswoman De Lima sa pagpapaliban ng impeachment? Yes, rules, labag nga raw kasi sa konstitusyon. Yan ang iginiit ni mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima matapos iurong ni Senate President Chis Escudero ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, tila naiinit na si De Lima sa maraming beses na pagpapaliban nito. Aniya, hindi raw pwedeng nagtuturoan ang House of Representatives at Senado. Pero kung si House Speaker Martin Romualdez ang tatanungin, nirerespeto niya ang ginagawa ng Senado. Alam niyo mga friend, yung fourth tweet nga, naging fourth tweet na, ginawa ng fourth tweet dito si Escudero. Ilang buwan na ipospon niya. Tapos, sinabi niya, sa June 2 na lang ika. O, ito, June 2. Inapospon nga ni Chis Escudero ng ilang buwan eh. Hindi pa niya kayang gawin ng pospon na 9 na araw. Gagawin niya sa 11. O, diba? Payag naman ng taong bayan eh, diba? O, nanonood lang tayo eh. Walang gumagalaw, walang nagrarally, walang ano, di ba? Eh, binababoy na nila. Gaya nga ng sabi ni Secretary Ronald Llamas, hindi naman tayo tanga. Oo. Pero, hindi naman tayo sobrang tanga para meron yung tanga talaga o nagtatanga-tangahan. Ganon ang mga salita ni Secretary Ronald Llamas. Malulupit. Wala na ho yan. Yung impeachment, malabo na ho yan. Baka nga maano eh, ayon kay Mac, Attorney Mac, Makalintal, baka nga sabihin pa niyan hanapin kay Attorney Mac. Ang election lawyer na si Attorney Romy Makalintal, yung si Vice President Sara Duterte daw, maaaring alam na ang mga kaalyado sa Senado bago pa man magsimula ang impeachment trial. Yan ang teorya ni Attorney Romulo Makalintal. O di siya na po magpaliwanag bakit ganyan ang iniisip at ang analysis ng batikang abogado. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa iyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, ay ba't niya nasabi na alam na kaagad niya bago pa man magsimula yung trial? Pakipaliwanag niyo, Attorney. Well, ang ibig ko naman sabihin, kapag magsisimula ng trial, pwede siya mag-file ng motion to dismiss on ground of lack of jurisdiction. Okay. Na kapag halimbawa, nagkaroon ng decision doon sa issue ng jurisdiction, kasi ang issue dyan pwede bang itawid from 19th Congress to 20th Congress, di ba? Yan ang pinaka-issue dyan. Kapag kaya tumawid sa 20th Congress, so po pwede siya mag-file ng motion to dismiss immediately for lack of jurisdiction. Doon sa ano impeachment man mangyari sa motion na yan, magdi-decide ngayon ang Senate Impeachment Court. Tama. At pag nag-decide yan sa kanyang motion to dismiss, malalaman na ni Sara kung ilan ang boto niya, kung ilan ang kakampi niya doon sa Senado. Kahit yun hindi mag-grant, kasi yan naman know dito kay Attorney Mac, no? Yung motion to dismiss, pwedeng i-file daw nito si Sara Duterte sa Senado. Ngayon, kung makakakuha si Sara Duterte ng 13 boto sa mga kakampi niya senador, dismiss na itong impeachment complaint nito ng Kongreso na leche na. Pakinggan nyo. Simple majority lamang ang kailangan para i-decide yung nasabing motion to dismiss. Kaya malalaman na niya kung meron siyang numero doon sa Senado. Ibig sabihin mo, Attorney, magkakalaman tayo ng kulay kasi ang lahat ng papabor sa motion o petisyon na ihahain ng Vice President. Di ba noon mga friend, hindi ho tayo gagaling-galingan. Pero dati ko na sinabi na itong impeachment na to, malalaman na ho rito ang kulay ng mga kongresista at ng mga senador. Kagaya ng mga hindi pumirma sa impeachment trial nito si Sara Duterte. Yun yung kanya yun sa Kongreso. Kaya hindi sila nagsipirma. Di ba? Para impeach si Sara Duterte. Pero mas marami ho yung pumirma. Mahigit 200 nga, 300 plus daw, di ba? So, overwhelming na talaga na impeach si Sara Duterte. Pero yung mga hindi ho nagsipirma, kay Sara Duterte yon. Mas maraming ayaw kay Sara Duterte sa Kongreso.
Pero dito sa Senado, sabi nga Atty. Mac, 13 ika ang boboto na ma-dismiss itong kaso. Tapos na yan. Tuloy natin. Vice Presidente, alam na ito yung mga kakampi niya. Precisely, yun ang aking puntos dyan, Elvin. Kaya hindi na maaaring, kung halimbawa i-granting motion niya, hindi na matutuloy yung trial, tapos na kagad doon. Dahilan sa wala nga jurisdiction, nga magiging contention niya. At from that on, hindi natutuloy ang trial ng nasabing impeachment case. Sapagkat kapag nag-decide ang Senate Tribune, ang Senate na ito ay walang jurisdiction sa nasabing kaso dahil sa ito ay hindi pwede itawid sa 20th Congress, kahit mo dalhin niya sa Korte Suprema, ay hindi na rin napapansinin ng Korte Suprema. Kasi na-dismiss na ng Senate impeachment. Yes, Tama na. Political question yan nag-gets ko na yung ibig na Senado, kaya hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Ibig sabihin, ganun lang pala kasimple yun. Kung titingnan mo, pwedeng gamiting estratehiya ng Vice President. At most likely, gagamitin niya. Yun ang nakikita kong pinakamagaling strategy dyan. Kaysa sa malaman para aalamin mo pa ano ba mangyayari, magkakaroon ba kayo ng trial. Pag nag-trial yan, nagpakatagal yan. Hindi mo malaman ngayon kung sino yung pwedeng tawagan o hindi tawagan ng mga inauukulan. Kasi political yan Opo. So, antemano, pag open pa lamang ng trial, pwede na agad siya mag-file ng motion to dismiss. Yan naman ay hindi ipinagbabawal. Opo. At yan ay pwedeng desisyon ng kagad ng majority ng nasabing impeachment court. Ibig mo sabihin, hindi pa man nakakapagsimula yung boxing, tapos na. Pag na-dismiss yan, wala na, yun na yun. Tapos, yes, meron ng on ground of technicality, maaaring hindi na agad matuloy ang nasabing impeachment trial. Kasi kung wala nga jurisdiction, kasi wala pa tayong ganyang uri ng kaso, wala tayong president. Tama. Sa totoo lang mga friend, ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice Presidente na na-impeach. Meron ba kayong alam na Vice Presidente na-impeach? Presidente, meron. Pero Vice Presidente, wala akong alam nag-resign, meron. Yung Vice Presidente ni Marcos Sr. nung araw, yung Vice President niya, si Lopez, nag-resign yun. Hindi yun na-impeach, nag-resign. Siguro, hindi niya ma-take yung nangyayari. Kaya, hindi ko kaya yung ginagawa mo. Nag-resign yung Vice President ni Marcos Sr. Ito yung tanong ni ganda. Ano ba remedyo kung ganito ang strategy nitong company ito si Sayad? Ito. Maganda rin na may sinasabi ni Atty. Mac. Di strategy yung gagawin sa atin para ma-dismiss. Anong remedyo? Well, kailangan dyan magaling ang presentation kagad sa unang saltada. Kailangan yung maganda yung presentation ng kailang mga ebidensya at pagpapatunay na talagang ito ay a winning case for the prosecution. Pero kung ang pipresent nila dyan ay medyo alanganin at walang basihan kagad, baka mahirapan kagad sila sa unang bukso pa lamang ng nasabing trial. Kaya it's a matter of presentation between the prosecution and the defense panels. Ayan. So sabay-sabay nating aabangan sinasabi sa inyo ni Atty. Romy Mac sa prosecution, ng mga mambabatas, hoy, galingan nyo! Hindi pwedeng lalamya-lamya, galingan nyo. Sa umpisa pa lang, galingan nyo. Nag-aabang kasi ang taong bayan ito, bagay na ito. Siyempre, yung mga defense, siyempre gagawa sila ng paraan. Yung prosecution naman, siyempre ilalahad lang. Para itong jury system, makikita mo rito ngayon ang galing ng presentation. Ibang-iba ito kasi sa trial sa korte. Ito ay yung mga rules of court, mga rules of evidence of presentation. Minsan nag-waive dito kasi may sariling rules ang Senate impeachment court. Okay. Yung rules of court may magagamit lamang yan in a suppletory character. Nang ibig sabihin, kung walang sapat na panuntunan ang Senado, maaari silang kumonsulta sa rules of court at yun ang pwede nilang gamitin. Malamang matatalakay yan mamaya kasi may press con si Senate President Chis Escudero. Galingan daw. Alam nga namang hindi magiging magaling yung mga prosecutor. Puro mga caliber attorney din yan. Atty. Mac, di ba? Tsaka yun nga. Paano
Alam nyo, simple lang to sa totoo lang Totoo ba na kumausap ka? Yan ang tatanong dyan Hindi tayo nagagaling. Nang papatay kay Marcos at kay sa kanyang asawa at kay Speaker. Papakita yung pagmumukha niya. Ayan, pwede ba niyang itanggi yun? Tapos yung graft and corruption, yung mga paglustay niya nung daan-daang milyong pera na hindi niya maipaliwanag, yung acknowledgement receipt. Hindi pa matibay yun? Hindi, kaya pa bang gibain yun? Yun lang yun, mga friend. Pero dapat subalit, ngunit, lahat yan, kung yan ay makakatawid, dismiss din ho yan, acquitted yan, dahil yun siyam na senador lang ang boboto ng acquittal, tapos na yung kaso. Kung bakit yan ang ipinilit-pilit, pwede naman sampahan ng criminal case na. Tanginani, Yung criminal case, ang sinampa dyan, asan na? Ng NBI, hindi rin gumagalaw. Pwede naman sabay. Ayon kay Atty. Lorna Kapunan, anak ng puto. Pinipilit niya yung impeachment Meron ngang numero yan si Sara Duterte. Kung siyam lang, meron. Walang pakialam yung mga senador na yan. Maski paano, sabihin niyo yan, na nakatingin ng tao dyan, na ganun ganito, na kayo magiging paulit-ulit. Yan hong Senado, yung impeachment na yan, wala ho yan. Kung gagalaw ang taong bayan, ang may-ari nitong Republika ng Pilipinas, taong bayan po may-ari. Yung mga yan, magmula ho dyan sa Kongreso, Senado, mga public servant ho yan, lahat, hanggang presidente. Tingnan niyo kay Erap, panalo si Erap sa Senado, nalulumayas yung mga gustong ma-open yung envelope. Dinala sa kalye. Talsik si Erap. Pag gumalaw ang taong bayan, ang may-ari ho nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas, puta na, maski na sino iharang mo dyan. Di ba nga si Marcos Sr., nanalo rin. Sa eleksyon, panalo, Pero nung gumalaw ang taong bayan, talo. Kaya sinasabi si Amy Marcos, na parehas daw ang kapalaran ng tatay niya, tsaka ito si Digong, puta malayo, Amy. Yung tatay mo, kung hindi kayo iniligtas ng Amerikano, baka naging pork chop kayo kung inabutan kayo ng taong bayan sa Malacanang. Buti nga, itinakas pa kayo Pero si Digong, hindi itinakas. Ibinigay ng gobyerno. Hindi ng taong bayan, gobyerno mismo ang nagbigay kasi ang gulo-gulo. Ganon. Tsaka nililitis pa yung amo mo, Amy. Kung mapatunayang wala siyang kasalanan sa crimes against humanity, dilaya siya. Ganun lang naman yun di ba? Magkulab na tayo. Ako ng puto. Madami ho tayong naging topic yan mga friend Si Rowena Gonzon, itong si Sayad, tapos sila Atty. Mac, tungkol sa mangyayari sa impeachment na yan, na wala namang kapupuntahan niya kung hindi milagro ng Panginoon. Pag yan nakumbik. Pero ayon nga kay Atty. Mac, pwede nang magkaroon ng motion to dismiss. Majority, kung boboto yung 13 gago, na dismissin na yung kaso, hindi na ho yan, wala na hong hearing. Hindi na ho mabubuksan yung mga sinasabi ng mga, yun ang gusto mangyari siguro si Escudero, kaya niya binitin, no? Yung mga bank account ni Sara Duterte, hindi na ho mabubuksan yan. Diba? Patay. Pero kung sasampahan pa rin ng kung sa criminal case, sasampahan ho yan ng plunder, mabubuksan ho yan. Ba't kasi iniikot pa doon sa yung kay Jesus Escudero, na-delay ko ng ilang buwan na yung fourth week naging fourth puwet ko Ngayon, 9 na araw lang, di ko pwede pa-delay. Baka sa susunod yan, pag ng June 11, teka muna marami pa kaming tatalakay. Saka na yan, hindi mo importante yan.
612 million lang na pera ng bayan yung pag-uusapan dyan. Yamoy ka. Puta. Pero talagang, ano mga pre, napakalakas ho na ito. Itong Duterte na ito. Dito ho sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Marami hong galamay. Jeff Ramos na, shout out. Mundo Cheng, mga tanga at mga bobo lang ang mga naniniwala sa mga pinagsasabi na itong si Babali ng mang-aagaw ng asawa at taksil maski sa kapatid niya, sa ina na si PBBM ng dahil lang selos at kapangyarihan, isama pa ang tungkol sa pera yan lang yun. Ganun. Oscar Lucas, shout out. Lalong humaba ang baba ni Amy Lacson. Patay tayo yan. Mundo Cheng, maraming mga nanunungkulan sa gobyerno na nabulag na sa pera ng mga Duterte na galing din sa kaban ng bayan natin, kaya ginigisa tayo sa sarili nating mantika ng mga hinayupak ng mga Duterte na, at itong si Chis lumabas na ang totoong kulay na mukhang pera rin at may ibang intensyon na mas mataas pa sa pagka SP. At itong mga Duterte, maraming sinirang matitinong tauhan ng gobyerno ng dahil sa pera. Totoo yan, mundo. Daming nasiraan ng baliw. Mercedes say, shout out. Utot mo, Amy. Sobra ang sip-sip mo. Hanggang puwit ni Sara. Wala na. Tayo na. Mundo check ulit. Kahit kailan hindi magagalaw ng mga Duterte si Trillanes dahil alam nila na anumang mangyari kay Trillanes, yan ang katapusan ng mga Duterte. Panigurado yan, itaga mo man sa ulo ni Bato na walang laman, kundi abo. Patay. Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. God bless po palagi. God bless, Jab Alvaro. Mundo Cheng ulit. Naabot ni Cheese ang the price is right ni Sara, kaya handa na siyang harapin ang anuman na masakit na salita ng mamamayan. Kwarta yata yan. Ha, Cheese? Sabi mo pa. Mercedes say ulit, Amy, hindi mo ba alam ang maging posisyon sa pagkasenado instead na sa mga taong mamamayan ka, nakaalay ka sa taong pumapatay. Ano ka sa demonyo? Totoo, Mercedes. Mundo Cheng ulit. Pre, wag mong isisi sa ibang nating kababayan ang mga pagkapanalo ng mga Duterte at ng ibang mga tuta nila. Nanalo ang mga yan sa power ni Garcia. Wala nang iba pa. Garcia yan, Arnulfo Fabiano. Dakilang baliw si Babalina. Nahawa na sa mga putang inang Duterte. Kaya puro kabaliwan sinasabi niyan. Baka pinakain ng bayag. Patay tayo dyan. Ikaw naman, lupo. Bayag ng ano ba? Bayag ng baboy? Ha? Mundo Cheng ulit. Pre, happy anniversary sa inyong mag-asawa and more anniversary to come, pre. Salamat. Oo, bukas na po yan, mga pre. Birthday pa niya. 68 na. 67. 1958 siya eh. Nung birthday niya kasi, malaki na yung tiyan niya. Kaya pinakasalan ko na siya sa araw ng kanyang kaarawan. Kaya hindi mahirap kalimutan, di ba? Double celebration pa, di ba, mga friend? Blessed Sunday, Brado. Blessed Sunday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano ba yan? Talagang ipinakikita ni Babalina na siya ay isang didi shit. Ay, naku, Amy Lacson. Tumigil ka na. Tumigil ka na nga. Whatever happened, si PBBM ay kapatid mo sa inas. Pasalamat ka sa matandang Marcos. Ano? Magpasalamat ka sa matandang Marcos. Ano? Gaga? Buti nga, tinanggap to eh. No? Totoo kaya yun? Armando Geronimo, shoutout. Bansa, si Amy Marcos ay dakilang walang hiya ng tao na nabubuhay sa mundo. Akalain mo, ipinaglalaban ni PBBM ang bansa bilang pangulo nang maging umasenso ang kabuhayan ng bansa, lalo ng ekonomiya, at pilit na binabagsak ng kanyang kapatid. Ako at lahat naman tayo ay may mga kapatid. Siyempre, kung may problema ang kapatid natin, handa tayong tulungan ang kapatid natin, di ba? Kitang-kita natin kung paano saksakin ni Amy si PBBM. Pinakawalang ya na nilalang yan. Bahala sa kanya ang makapangyarihan Diyos.
ang magbigay ng parusa amin. Ayan, Mando. Yung kapatid ng asawa ko, isa ring walang ya. Oo, makapal din ang muka. Halos magkaparehas tong Gracing Site, to si Amy Lacson. Oo. Parehas mga demonyo, mga mundo siya nito. Isama na sana si Cheese na itumba ng taong bayan o sa sniper na tatapos sa mga Duterte. Wala yatang ganun, mundo eh. Mundo ulit. Mga kababayan ko, wag na tayong magpapaniwala sa mga magpapaniwala pa kaya bongbong. Pinaiikot-ikot lang tayo ni BBM. Lahat ng nangyayari sa bansa, alam ni Bongbong ang lahat at siya rin ang direktor ng lahat. Ganun? Mabigat yung akusasyon mo, pre, na. Parang hindi siguro kasi pinadampot niya si Digong, pre. Oo. Talagang hindi gumagalaw yung mga nasa iba eh. Ha? Natutulog yung mga kasong isinampa eh. Pare mundo eh, natutulog. Calling, Department of Justice. Elizabeth Scario. Good evening, Sir Rox. Ano nangyari dito sa pabali ng baliw na Amy? Akala niya maraming sasama sa kanya sa panawagan niya. Hay nako. Akala niya maraming bobo tanga sa nakagaya nila. Hoy, dyan na lang kayo mga baliw. Huwag na kayong bumalik dito sa aming bansa. Mga nakawala sa hawla ng mga baliw. Tedo. Ang masasabi ko kay Amy Baba, nasiraan na ng bait tulad kay Escudero dahil sa pagmamahal sa sarili. Ipinagpalit ang bayan sa impeachment, ipinagpalit ang bayan kay Sara. Si Budol-Budol man naman, ang sabi niya ngayon, if you cannot beat them, join them. Patay tayo dyan. Kaya nga, nagpahiwatig siya ng reconciliation kay Sara ngayon. Pinanindigan niya na ayaw niyang ma-impeach si Sara. Mabuti pa ang mga mainstream media at vlogger na hindi fake news nakakatulong sa bayan. LB Principe, shout out. Walang gamot sa tanga habang buhay ng tanga. Yung mga DDS. Sinabi mo pa. Ruben Lantin, shout out. The face of plasticity. Plasticity. Elizabeth Iscario. Nakasira ng araw ang mga pro-Duterte na yan. At mas lalo na yung babali ng Amy. Boses pa lang nito, warak na ang araw ko. Mga salot yan sa ating lipunan. Totoo yan. Ruben Lantin ulit. Deep penetration agent niya si Amy. Librado. Itong si Escudero, Escudero, PI ka. Mag-resign ka na lang. Wala kang kwentang SP, DD shit ka rin. Puro ka, delay, tarantado. Payag ang taong bayan eh. Bakit? Kalat ni bayan, shout out. Elizabeth Iscario ulit. Xerox, isa pa itong si Cheese, akala ko matalino at hindi pro Duterte. Yung pala, kuno lang pala. Delaying tactics lang ang ginagawa. Buti na lang at may mga kagaya ni Christian Isguera at itong mga guest niya na mga matatapang magbunyag ng mga baho ng mga nasa gobyernong ito. Lalo na itong si Secretary Llamas. Lalo na itong si Secretary Llamas na nagsasabi ng tungkol dyan sa impeachment na yan. No, di ba? Kung ako kay Bongbong, kukunin ko si Secretary Llamas. Totoo lang. Kung papayag si Ronald Llamas. Yun lang. Librado Ludovico ito. Wow, advance happy birthday, Manang Cecil, and congrats to your 48th wedding anniversary and more blessings. Amen, amen. Salamat, Librado, Si, Reggie Siopo. Birthday pala ni Maring Cecil. Saan ang handaan ng makapunta? Oy, Sir Rox, huwag mong pahirapan si Maring Cecil. Kung ayaw mong mabatukan ni Amy Marcos, ni Sara pala. Di, pinahuli ko yung baka eh. Ngayon, hindi pa nahuli. Mundo check, Hindi ako naniniwala na walang alam si Bongbong sa mga pinagagawa ni Cheese tungkol sa impeachment ni Sara. Si Bongbong din ang utak ng lahat ng mga yan. Sana mali ka, friend. Rosauro Villanueva, shoutout. Inaasawa ni Digong yan. Sino?
Si Ivana Alawi. Hindi naman papatulan ni Ivana. Elizabeth Scarre. Sipain na lang niya si Cheese na yan sa Senado at kasuhan. At kapag na-acquit pa itong si Sara, kasuhan na lang yung mga ng plunder. Yun nga eh. Para makakulong yan habang buhay. Yan ang bagay sa ginawa niyang mga kasalanan sa ating bayan. At kung ebidensya lang naman, maliwanag pasikat ng araw ang mga pandarambong nito at pagbabanta sa buhay ni BBM. O, yun na nga eh. Tanga na bakit pinipilit yung putang na impeachment? Gago. Noel Tenco. Parang si Chis at Marcos ay may planong galitin ang mga tao na huwag matuloy ang impeachment dahil alam din nila na hindi na talaga makukonvict si Sara. Kaya ang huling barahan nila ay galitin na lang ang mga tao para diretso people power na. Ano sa palagay mo, Karoke? Sana nga, Noel, sana nga. Tanginang yan. Jokiano, shout out. Kupal na kapatid ka, Amy. Efrim, shout out. Humahaba na yung ilong ni Pinocchio kapag nagsisinungaling. Si Amy, ang humahaba ay ang kanyang baba. David Alvin Mendoza. Ano pa kaya itsura ni Amy kung humaba na ang ilong at baba niya? Mukha ng demonyo yan. David Alvin Mendoza ulit. Good evening po, Karos. Ako man po ay napapaisip kung ano ang pinakain ng mga Duterte dyan kay Amy, haba na baba. Ano po kaya ang ipinatikim ni Digong kay Amy? Natin alam kung si Digong. Jokihan ulit. Karox, happy anniversary, happy birthday. God bless. Salamat sa mga nag-greet. Jokihan ulit. Alam mo, Karox, bahala ng Diyos sa kanila. May karma naman eh. Sana nga. Sammy AJ, shoutout. Karox, hindi ako naniniwala nanalo si Amy sa Senado. Ginawa ng paraan ni Garcia para hindi siya nakakahiya. Sa palagay ko, lagay yan, kulelat sa eleksyon. Pwede. Sonia Darnaila, shout out. Ako din, duda ako, nanalo si Amy. Pare-pares lang tayo. Brenda Liagas. Dapat i-abolish na ang Senado. Sama ako sa yung 100,000 dyan. Dapat talaga i-abolish na yung puta. Wala silbi. O dito mabait, shout out. K54254, shout out. Tyrox, kahihiyan lang ang dulot ni ang Amy na yan. Hindi lang sa bansa, kundi sa mismong pamilya niya. Dapat dyan itakwil na ng tuluyan. Nauna na siyang nagtakwil sa mga niya, puta. Tangin ang yan. Kalat niya. Love, happy birthday, my bear. Wishing you love and good health. Bless you always and be well. May you enjoy your very special day. Happy birthday. Salamat, kalat niya. Marilo Pabiano. Good night po tayo sa mga kawarrior. Sabi ni Secretary Llamas at Idol Christian, iba kung tanga. Tanga sa tinatanga. Pero mas kahiya-hiya yung naturingan silang mga senador kuno na mas umaasta tangahan sa nakasulat sa konstitusyon. Tila po mas nagiging agresibo tuloy ang kampo ng kadiliman. Nakakabahala, ano bang pinaplano nila, mga kabataan? Pangunahan nyo na masama. Magsama-sama para itong mga masasamang leader ay matauhan sa ginagawa nila. Lord, gabayan mo po ang mga Pilipino at bansang Pilipinas. Dami na pong galit sa kahit anong vlog ng para sa katotohanan. Kaya naway matauhan itong mga nagmamaniobra ng mga lumalabag sa batas. Nay Cecil, happy birthday to you and to Tatay Nay. Happy 48th anniversary to both of you. God bless your family. Salamat na ka. Kalat niyo. Moon, it's honeymoon time. Happy anniversary ka, Sunny and Mama Bear. Wishing you happiness and more sweet years ahead. Sana kasing lapot at kasing tamis pa rin ng molasses ang iyong pagmamahal sa isa. Bless both of you. Wala pa rin. Alam mo to eh. Ay, ewan ko.
Ah. Pero never kaming nagkalayo nito. Maski isang araw, hindi. Maliban nang nagpunta ako ng ibang bansa, 2 taon, yon. Ramon Valencia, Bossing, happy anniversary sa inyo. All the best. Salamat ha. Ramon Valencia ulit Pusang ina, Bossing. Nakaka-high blood ito si Sandok minsan kung gusto ko nang maniwala na iba tatay nito. Para bang nalalawayan ni Gongdi. Ang lakas ng tama, lusaw din ang utak. Sinabi mo pa, Ramon. Marilo Pabiano. Pero alam mo po, tay, mga ka-warriors, napahiya na si Amy sa ICC. Di din siya pinapasok dun. Kaya talagang hindi pwedeng kayabangan nila sa ICC. Ito lamang ang mabuting desisyon ng administrasyon na doon siya ilitisin. Kaya doon na lang sa Duterte Street sila nang tatanga naman yung binabo yung naglagay ng Duterte Street doon. Ha? Dapat nilagyan mo rin sa Satanas Street. Tangan niyo. Nagngangawa para laitin at magmura ng mga nasa Malacanang. The nerve. Anong klaseng manang ba itong si Amy? Nakukuha pang tumawa habang nilalait ang kapatid. Palagay ko, napakatayog ng ambisyon niya. Kaya gagawin ang lahat makamit lang. Ano yan? Mga lahi ni Grace Ching. Saya mga putang lang yan. Sa totoo lang. Ramon Valencia ulit. Bossing, marami talagang tanga. Yung iba nga, politiko. Yung iba, mataas pa ang pinag-aralan. Totoo yan. Ramon. Nangabaliw ang putang na, naging tanga ang putang ng mga hayop. Ramon Valencia ulit. Bossing, happy birthday and happy anniversary sa inyong dalawa. All the best. Salamat, Ramon. Federico Mandaco. Karox, total, lokohan na rin dang sa Senado. Palitan na talaga si Chis Escudero bilang Senate President ni Robin Padilla para justifiable na lokohan lang ang Senado para hindi ka aasa na yung isang abogado na mataas ang pinag-aralan ay siya pang sumira sa impeachment. Sang-ayon ako sa'yo, Federico. Ninyo! Si Kimo na lang gawin yung Senate President. Inyo. Mark Daniel Ganir, shoutout. Pinasukan ng maligno ang utak. Simon George, shoutout. Marami kasi ang nadadala sa propaganda. Hindi na alam ano ang tama. Hindi na alam ang dapat gawin. Ang legislatibo po ang ehekutibo at dapat magsama sa paglaban sa korupsyon to give justice to all men. Chupista Bunao, shout out. Kudignin po ko sa mga kawaras. Ano ka ba yan? Tuluyan ka ng nagpaalipin sa mga hal dapat mong dalhin apelyidong Marcos. Amy Lacson Duterte. Ang pangit ng tunog, Amy Lacson Duterte. Friend Shervin Sapeda, shout out. Chris Hansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona anak, shout out Sabi ni Impong ba siyang Team Tedeli po? Bumabalandra at bumabati po ng Mengiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic ko po today, Sir Rox. Bye, ikaw na rin, Sir Rox, ang maging si Barbalina, po, Pero kung yan man po, grabe na pong ganyan ang bugak. At malupit na pong sobra ang sayad. Bye, Sir Rox, naisip mo ba ang naiisip ko? Kung napanood mo din si Sir Arman din Vlogcaster, nasa kanya pong lahat ang malupit na sagot. Tama po, lahat ng kanyang kutob at hinala at kuro-kurong malupit. Di po magkakaganyan si Baybaylin na halos ibenta ang buong kaluluwa sa mga Duterte. Alam niya po kasi may hawak pong malupit na pasabog si Madam Sapak. At pag po siya ay pinilit, yan po ang sasambulat. At siyempre pa, Sir Rox, pag yung ang nangyari si Madam Babay kasama po sa matitirador ng sambayan ng mga Pilipino. Kaya ganyan na lang po siya sa kaipokrita sa kakapalan po ng mukha. Halos himurin po ang lubot
ng buong katawan, lubot ng buong angkan ni Ikong. Kaya po, nagkagewang-gewang pati impeachment si Rox, purong sulong laban bawi. Kasi nga po, itakot si Kuting na sumambulat po ang buong madla, ang malupit pong pasabog ni Madam Pusit. Sa palagay mo, Sir Rox, maglalakas ba ng loob yang at mag-iinarte pa yan ng ganyan na wala pong sinasanto? Ba Sir Rox, gising Pilipinas. At yan na po yung sinasabi ni Madam Sapak na bloodbath. May hawak po siyang napalupit na alas, Sir Rox. Kaya nga po, grabe ang pag-ayaw ni Kuting sa impeachment. At kahit pasabihin ni Sapak, nagugurgurin silang lahat, pero okay lang kay Kuting. Your guess is as good mine, Sir Rox. 1 + 1 lang po yan. At pag di po umayos si Kuting, nagrabe po talaga ang tanga ko sa Agila, para lang po siyang pinipit-pit na luya, Sir Rox. Pag itong si Madam Sapak umapaw at napuno na. At yan po siguro, Sir Rox, ang tunay na hudyat ng bloodbath, people power attack. Naku po, Sir Rox. Sugod mga kapatid, gera patani na po talaga. Yan po ang malupit na bunga ng mga sakim at mga nakakautang sinungaling taksil sa bayan. At ngayon po naniningil na po ang tadhana, Sir Rox. Napakasakit po, Kuya Eddie. Bayang Pilipinas po ang sadlak sa kahirap at naiipit po ngayon sa labanan ng Dragon at Kuting. Yun nga Ilyonisa Guangco, shout out. Hindi para sa bansa ang leader natin, pansarili lamang. I get disappointed for my country. Dalawa tayo. 3J show po. Obvious ba? Yan ang masakit na katotohanan. Sinabi mo pa. Kalat niyo, galing. Kahit anong talino at galing ni Paring Perdi, ay nasa lisihan pa rin siya ni Paring Arsenio. Tayo tayo dyan. Alam mo naman, si Paring Arsenio ay magaling yang bumomba ng patuwad. Nadali tuloy si Madam nang wala sa oras. Ayan tuloy, haba na baba ang lumabas. Niya, Paring Arsenio, kung nasa ka man, saludo ako sa iyo. Patay tayo dyan, kalani ka. Chismis lang yan. Peloteo de la Cruz, shout out. Wala na rin yan si Babalina. Naloka na rin. Tapang din ng hiya. Bakit nakabalik sa pwesto yan? Baka nalawayan dinidigong nyo yan. O baka napunpiyangan na ni Inday Lustay. Wala yan nandyan, mga bobo at tanga nasa abroad na hindi na nagbago ng mga utak. Totoo yan. Shirley Jaser, Nakakaya talaga sila dyan sa Dahig Carox. Nagkakalat sila ng katangahan. Nakakahiya talaga. Patay na patay si Amy sa mga Dutards. Grabe, hindi na nakikilala mga kapatid. Nawawala na siya sa katinuan. May araw ka rin, Amy. Gagabaan ka rin ng mga ginagawa mo. Bahala na sa'yo. Si God sa'yo. Shirley Jaser ulit. Wow naman, happy 40th years anniversary sa inyo, Sir Rox. Tibay nyo. Talagang love nyo ang isa't isa. Ganun talaga yung Mer. Ay, nako. Teresita Guzman, shout out. Good evening, Sir Rox. Mabuhay po kayo. Salamat, Teresita. Minerva Matol, shout out. Asos Plastic na kapatid. Nakakahiya ka. Isa ka ring nanggugulo sa bansang Pilipinas. Sinabi mo pa, Minerva. Cherry Garcia, shout out. Hello po. Wala na akong respeto sa mga yan kasi sila naman ang nagumpisa ng pamabastos. Kaya bakit pa respetuhin yung mga yan? Di na nila deserve maging dinunggaling din mula sa ama kay Sara, kay Baste, kay Pulong. Yan ang tunay na mga bangag. Totoo yan, Sherry. Alam mo, yung mga hayop na to. Ewan ko. Tangan ninyo. Di kaya kayo kinagilabutan pag tinatawag kayong honorable, mga ulul. Honorable. Dapat ang tawag sa inyo mga hayop yun, dishonorable
Cherry Garcia ulit, oh. Bayad si Cheese. Obvious ba? Just to retain his position. Yung mga senador na kampi kay Sara, di sila para sa bayan, para lang sila sa mga dutae. Yun lang yun. Sinabi mo pa, Cherry. Rogelio Damaso, shoutout ka. Rox, tanong lang po, bakit pumapayag ang Netherlands na may nagsisigawan ng mga tanga dyan? Di ko rin alam. Rogelio. Di ba? Alam mo, kuminsan, sabi siguro na ng Netherlands, bayaan mo sila dyan. Marami naman nakakapanood sa buong mundo. Kung gaano sila katatanga ang mga Pilipino. Ang ina niyo. Sonia Darnaila, shout out. Bakit ba nakalusot yan? Sabi niya. Sonia ulit, oh. Sinira ng Duterte kasama si Amy ang Pilipinas. Totoo yan. Sonia ulit. Rally na lang sa karsada. Dapat. Sonia ulit. Di pwedeng makialam si BBM sa impeachment kasi trabaho ng Legislative Department. Pag nakialam naman siya, sasabihin siyang diktador. Yun nga eh. Leonidas Orboda, shout out. Baliw, Babalina, Lacson. Tonic, shout out. Karox, nananaginip yata si Amy. Hindi na makakalabas ng kulungan si Digong. Huwag na kayong umasa. Mga gago kayo. Galit si Tonic. Rodelia Alpilor, shout out ha. Kasama na yung Babalina na yan si Rox. Kasawa na. Talagang ano. Federico Mandaco. Wala na tayong magagawa kay Amy kasi siya ang balot na balot ng kadiliman, dinaig ng kapangyarihan ng presidente ng impyerno ang katauhan at kaisipan ni Amy, pati na yung mga trolls. Malaki na ang investment ng China sa kanila kaya wala na silang magagawa kundi ibulid sa impyerno ang kanilang kaluluwa. Totoo yan, Federico. Gloria Diaz, shout out. Grabe ito si Cheese, traido. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. Sana may milagrong mangyari sa scrap out yung mga sariling politiko. Sana. Federico Mandak ulit, oh. Karox, hindi masasayang yung robe na pinatay ni Cheese. Kung hindi yan magamit kay Sara, ay kay Cheese Escudero yan gagamitin. Trapo lang talaga. Cheese, kulang pa yung hikaw mo, lagyan mo na sa kabila mong lagyan mo pa yung kabila, yung black diamond naman, representing sa kadiliman ng iyong utak. Benji Pasco, shout out. Wow, budol again, walang basagan ng trip. Nagkalat pa mga trolls. God save the Philippines. Yun ang talagang sasabihin. 3J Siopo. Ito ang malaking ebidensya na si Amy ay hindi tunay na Marcos. Kasi gagawin lang yan ng ibang tao sa pamilya. Kahit gaano kasama ang pamilya mo, hindi mo kakayanin gawin ang mga pinagagawa ni Amy. Bakit yung kapatid itong asawa ko? Wala namang kasalanan asawa ko, winalang niya. Diba? Talagang mayroong mga nasa. Pag mahina pa ng palataya mo sa Panginoon, papasukin ng demonyo yung utak mo. Diba? 3J Siopo ulit ito. Tama si Christian Esguerra at Llamas. Kalkulado ni si Swiss ang time frame sa trial, kaya laging dinidelay. Totoo yan. Oy, mission accomplished mga boss ha. Shout out Mike, Michael Edwin, my friend. Jan Dimango, Pastor Gunlagon, shout out sa inyo mga friend ha. Hanggang bukas po muli. God bless. Hanggang bukas. Sana makaisa ako bukas. Maski gabi na, no? Maski pa paano, meron pa ring konting selebrasyon ang birthday ng aking asawa at aming ika-48 anibersaryo. Tibay, no? Samantalang si Albi Benitez, kayaman-yaman ninyo, bakit? Manang, bakit kinasuhan mo si Albi Benitez? Bilyonaryo asawa mo, kinasuhan mo pa? Kung kailan kayo tumanda, saka pa kayo nagkasuhan. Ewan ko sa inyo. Kami, wala kaming ganyang kayamanan, pero wala akong kaso-kaso. God bless mga boss. Good night. Dasal.